Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bumalik si Doc Romualdo sa East Ridge. Ano kaya ang dalang balita nito tungkol kay Carlos? Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga pangyayari sa abot kamay na pangarap. Dahil bago nga isagawa ang operasyon kay Lynette para matanggal ang hematoma niya, ay paulit-ulit muna tinanong nila Doc Ray at iba pang doktor si Annalyn kung talaga bang desidido ito na siya ang mag-opera sa nanay niyang si Lynette. Dahil alam naman natin na kapag kamag-anak mo nga o kadugo ang operahan mo, ay parang nababago ang mood o pakiramdam mo. Dahil halo-halo na nga ang pumapasok sa isip natin. Kaya naman, nang makapasok na sila sa operating room, ay tinanong ulit ni Doc Ray si Annalyn kung itutuloy pa ba niya na siya ang mag-opera o mag-a-assist kay Doc Ray. Dahil nahahalata niya nga kay Annalyn na kabang-kaba at umiiyak nga ito nang makita si Lynette. Pero nagtuloy pa din nga si Annalyn. Sa East Ridge naman, nagsabi si Nurse Neng kay Doc Lindon na may dumating daw na isang doktor. At ang doktor nga daw na to ay si Doc Romualdo. Nagtanong si Lindon kung ano ang meron kay Doc Romualdo. Pero sinabi lang ni Nurse Neng na mukhang ang pakay nga daw nitong si Doc Romualdo ay si Doc Carlos. Kaya naman, laking pagtataka nga nila kung bakit bigla na lamang bumalik at nagpunta sa East Ridge itong si Doc Romualdo. Sa East Ridge naman, matapos ang pakikipagtalo ni Zoe sa iba pa ng mga nurse, ay binalikan nga niya itong si Justin. Napagdiskitahan niya nga ito at hinarap niya ito para sabihan na bakit hindi pa din daw tumitigil si Justin sa paninira at pamumuna sa kanya. At wag nga daw siyang idinidiin ni Justin na siya ang may plano, kaya nagbago ang statement ni Dax. Kaya naman, hindi na naman napigilan ni Justin na sumagot kay Zoe. Sinabi ni Justin na mag-ingat-ingat nga daw itong si Zoe sa mga sinasabi niya. Dahil baka hindi daw namamalayan ni Zoe na siya na ang nagbibigay ng hint sa kanila na tama na nga ang hinala ng lahat sa kanya. Pero matapang na sumagot nga itong si Zoe na wala na daw siyang magagawa kung destiny na daw mismo ang gumagawa ng paraan para makalaya ang Mami Moira niya. Hindi naman nagustuhan ni Justin ang sinabi ni Zoe, kaya naman sinabihan niya si Zoe na kung hindi mo pinaikot si Dax, malamang sa malamang ay hindi naman magbabago ang statement nito sa mga press. Dahil maski nga ang mga press ay hindi din makapaniwala sa biglaang pagbabago ng isip ni Dax. Dagdag pa nga, sinugod naman ni Giselle si Dax dahil sa napanood niyang pagbago bigla ng statement nito. Pinigilan ni si Giselle ng mga pulis, pero hindi siya nagpapigil dahil ang sabi niya ay kakausapin niya lang daw itong si Dax. Kaya naman napatayo na lang bigla itong si Dax nang sugurin nga siya ni Giselle. Sinabi ni Giselle kay Dax na alam kong may backstory ang new statement mo, Dax. Kaya aalamin ko ang lahat. I'm watching you. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Sumagot naman si Dax na kahit ano ang gawin mo, hindi na magbabago ang statement ko. Dahil si Doc Carlos talaga ang mastermind sa pagkidnap kay Don Pepe. At kayang-kaya kong patunayan sa inyong lahat yun. Kaya naman kinagulat ni Giselle nang iabot ni Dax ang cellphone sa kanya. At may pinakita nga itong si Dax kay Giselle. Gulat na gulat ang mukha ni Giselle sa nakita niya nga picture ni Carlos sa isang bodega. Bodega nga kung saan dinala itong si Don Pepe. Ito ata yung araw na pinuntahan niya si Zoe at ginamot dahil nabaril ito nang hindi sinasadya ni Don Pepe. Natandaan nga ni Giselle na ang
bodega ngayon ay siyang pinagdalhan nitong si Don Pepe. Pero hindi pa rin nga siya naniniwala dito kay Dax dahil kriminal nga din ito at marami na rin nga itong record. Sa labi naman ng Apex, nagtalo si Michael at RJ dahil na-share ni RJ na bakit kailangan daw na si Annalyn pa ang magpresenta na mag-opera kay Lynette. Samantalang madami naman nga daw siyang kilala na magagaling na doktor na pwedeng mag-opera dito kay Lynette. Kaya naman, napatayo na lang bigla si Michael sa sinabi ni RJ. At sinabi niya na bakit kailangan pa nga daw na iba ang doktor. E nandyan naman daw itong si Annalyn. At magaling naman daw ito. Wala daw bang tiwala si RJ kay Annalyn? At pinagdududahan daw ba ni RJ ang kakayahan nitong anak niyang si Annalyn? Pero sinabi ni RJ na hindi ko siya pinagdududahan. Worried lang ako. Kaya naman sumagot ulit si Michael na gano'n na din ang gusto mo iparating, na parang wala kang antiwala sa anak mong si Annalyn. Sa operating room naman, napahinto si Doc Ray para tanungin ulit si Annalyn kung okay nga lang siya sa gagawin niya. At kung hindi daw kaya ni Annalyn, magsabi lamang daw ito habang hindi pa nag-uumpisa at maaga pa. Kaya naman napaluha na lang si Annalyn dahil sa kaba niya sa kalalabasan ng operasyon ng nanay niyang si Lynette. Pero pinagpatuloy pa rin niya at siya pa rin ang nag-opera sa nanay niya dahil hindi niya kayang tiisin ito at gusto niya ngang tulungan ang nanay niya na makasurvive dito sa hematoma na to. At kung nagawa niya nga daw ito kay Moira dati, ay tsak na magagawa niya din ito sa nanay niyang si Lynette. Sino nga kaya itong si Doc Romualdo? Siya na nga kaya ang makakapagturo kung nasaan si Carlos? Ano kaya ang dalang balita nito dito kila Lyndon? Dahil gulat na gulat nga itong sila Lyndon kung bakit bumalik nga itong muli sa East Ridge. Magiging successful din kaya ang operasyon ni Lynette? Si Annalyn pa din kaya ang mag-oopera kay Lynette? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!